Hello guys, good day po sa inyong lahat. And this is going to be the first vlog about our Suzuki Espresso. This is going to be the first major long drive. Pupunta po tayo ngayon sa Morong Bataan. Share ko sa inyo guys yung magiging trip natin. So samahan nyo kami. Mamaya ibibigay ko sa inyo yung naging gas consumption natin. So pupunta pala tayo ngayon guys ng Morong Star Beach Resort para tayo'y mag-relax. So kasama natin ang buong family. So share ko sa inyo guys yung mga magiging experience natin. At syempre kung kumusta yung naging performance ng ating Suzuki Espresso in a 200 kilometer long drive. So samahan nyo kami guys. And stay tuned for this whole video. Here we go guys, we're now on the Clark Freeport Zone. So papasok po tayo ng expressway. So dito po ang entrance papunta pong LCTEX. So para mabilis ang ating biyahe at maging smooth sailing ang lahat, tayo po ay mag-expressway. Partida, wala pa yung pick up nila. Dito ba? Dito ba? Oo. Right now. Turn left. Pag nandoon pa yung pick up natin. STEX. Alright guys, we're now approaching SCTEX. Ayan. So pagkapasok nyo pala guys ng SCTEX, makikita ninyo guys yung load balance ninyo. So pwede nyo rin actually check yan dun sa mismong website ng EasyTrip. So para hindi hassle guys, kagaya dito sa nangyari sa amin, hindi ko kasi na-check kung magkano na lang yung laman ng ating load wallet. And then wala rin akong idea guys kung magkano from Clark to Subic, So kulang tayo ng 12 pesos. So nag-cash pa rin tayo. So maigi guys, check nyo muna yung account balance ninyo. Tapos pa-load na kayo. Madali lang naman magpa-load guys through GCash, through GoTime, pwede. So para hindi hassle, para dire-diretso na lang yung biyahe natin, papasok at palabas ng expressway.
Pangalawang expressway ko na to guys. So yung una nga nung inuwi ko yung espresso galing Manila to Pampanga, ayan. So sa mga hindi nakakaalam kung ano yung dapat nating i-observe sa expressway, ang speed limit po sa expressway is around 100 kilometers per hour. At ang pinaka-minimum na speed naman na nire-require is around 60 kilometers per hour. So between 60 to 100 lang dapat yung ating takbuhan, yung facing ng ating pong pagdadrive. Ayun. So in this case, since hindi naman tayo masyadong expert pagdating sa pagdadrive sa ganitong mga kalalapad na kalsada, so ang facing natin is around 70 to 80 kilometers per hour. So may mga pababang kalsada na napaabot natin siya around 100 kilometers per hour. Hanggang doon lang tayo, so hindi tayo pwedeng lumagpas doon. At kasi pwede tayong matsyempohan at pwede tayong matikita sa loob pa mismo ng expressway. So yun lang guys yung may papayo ko. Tapos siguro wag tayong bababad dun sa overtaking lane. Ayan, dun sa inner lane na tinatawag, kasi dedicated yon para dun sa mga gustong mag-overtake. So nakikita nyo guys, all throughout ng trip natin dito sa expressway, nandun lang tayo sa may outer lane dahil hindi masyadong kabilisan yung ating takbo. So yun lang guys. First time ko dito guys sa SCTEX at talagang namamangha ako sa mga nakikita ko. So hindi lang tayo nag-enjoy ngayon sa pagdadrive, nag-enjoy din tayo actually sa pagsa-sightseeing. Napakaganda kasi ng tanawin dito. Kita mo yung mga bulubundukin. So maganda rin paminsan-minsan nadadaan tayo dito para at the same time nare-relax din ang ating mga mata, no? So kung ikaw medyo busy sa trabaho guys, take time na alam mo yon, mag-drive, mag-long drive at mag-sightseeing sa nature, sapagkat dito sa Pilipinas guys, ang daming kayang i-offer sa atin ng ating bansa when it comes to nature. So napakaganda dito guys, try nyo ditong dumaan. Ito na yun? Ano yan? Wala na? Ilang kilometer ba? Kasi mga 250 lang 250 lang binayin natin. Ay, patay. Sufficient ba lang? 360. So as you can see guys, palabas na po tayo dito ng SCTEX. So inabot tayo ng more than an hour na biyahe na dire-diretso. So pa-exit na po tayo ng Subic niyan. So medyo nagka-aberya lang tayo ng bagya dito, supposed to be cashless basis sana kami. So kaya lang hindi umabot yung laman ng ating load wallet, yung laman ng ating Easy Trip. So we are forced to pay cash. Ayan. So hindi ko kasi na-prepare, hindi ko kasi alam magkano talaga. Hindi kasi ako usually talaga nagpapaload ng malaki kapag kailangan lang. Kasi hindi naman tayo pala NLEX hindi naman tayo lagi dumadaan sa expressway. So sayang naman kung i-imbak ko lang doon yung ating pera, yung ating cash na pwede naman magamit sa iba. So yun nga guys, thankfully pinayagan tayo magbayad ng cash, kahit cashless basis sila doon sa particular lane na pinasukan ko. So next time pag wala tayong cash guys, or pag wala tayong load sa ating Easy Trip, doon tayo pipila dun sa outer lane sa pinaka right side. So
Yun lang guys. Alright guys, nandito na po tayo sa SBMA. So dito pala guys sa SBMA, yung terrain dito mala bulubundukin ano. So expectin nyo yung mga kalsadang dadaanan ninyo, may mga uphill and downhill. Ayan. Actually guys, na-test din dito yung aking driving skills ano. Kasi hindi pa naman ako masyadong matagal na nagda-drive. Nasa around 3 months pa lang akong nagda-drive ng 4 wheels. So kung gusto nyo matest din yung skills ninyo sa pagda-drive sa mga twisties, sa mga paahon at pasulong na kalsada, dito maganda mag-practice ano. At medyo nahasa nga yung skills ko dahil kakaiba din yung terrain dito no. Marami tayong mga paahon at pasulong na mga kalsadang nadaanan ano. At the same time, it's a great opportunity na rin no, para matest natin yung kakayahan ng espresso sa mga paahon na kalsada. Marami kasing nagtatanong kung kaya ba ng espressong umahon sa mga matatarik na kalsada ano. So yun na nga guys, ang sakay ng ating espresso, meron pong 4 adults and 2 children. At kaya bang umahon ng espresso sa mga matatarik na kalsada? Ang sagot po ay yes. Ano po? So kayang-kaya po ng espressong umahon. It actually exceeded my expectations about this small car, about this city car. So malakas din ng hatak niya guys in fairness ano. At kagaya ng sabi ko, medyo fully loaded kami. Bukod pa sa mga sakay ko, meron din kaming mga bagahe no, dun sa ating compartment na hindi rin biro ang bigat. But the good thing about espresso is that kinaya niya naman ano, at hindi ko nga masyadong binira no, hindi ko masyadong sinagad yung tapak natin sa silinyador. Ayaw kasi nating mag-overheat yung makina. Yan kasi yung fear natin sa mga paahon na kalsada no. Diyan kasi prone sa overheating yung mga sasakyan natin kapag sobrang nabibigatan yung makina tapos masyado pang matarik yung kalsada. So hindi ko masyadong tinimid guys yung tapak ko. And it really performed well no. Maganda yung hatak niya, malakas kahit papaano no. So yun nga lang, ang kailangan lang siguro natin gawin talaga sa mga uphill na kalsada para maiwasan siguro yung alanganing shifting. Kasi napansin ko dito sa espresso, medyo alangan siyang mag-shift sa mga pa-uphill na kalsada no. Ang shifting kasi ng espresso, kung mapapansin ninyo, parang nagtitipid siya lagi ng gas. So at lower RPM, nag-shift na siya ng gears no? Around siguro 1,500 to 2,000 nag-shift na siya ng gear ano? So tachyometer ang gamit natin since wala naman pong tachometer ang espresso no? Pero feel ko talaga medyo maaga siyang mag-shift ano? So may times na pag naka-drive mode tayo, nabibitin siya sa paakyat dahil nga masyadong mataas yung gear no, nasa kwarta na no. Ang takbo lang natin 35 to 36, nasa kwarta na siya kaagad. So ang ginagawa ko kapag gano'n, instead of drive mode, inilalagay po natin siya sa manual mode. So advisable guys na kapag nagda-drive kayo sa mga uphill na kalsada at naka-AGS kayo guys, i-manual ninyo. So pag may idea kayo sa pagda-drive sa manual, hindi na kayo masyadong mahihirapang i-drive sa mga uphill yung espresso. Nung manual mode ko kasi siya, mas naging efficient na yung power delivery niya. So kapag mga paakyat, paahon na kalsada, nasa gear 1 and gear 2 tayo. So doon siya nakababad para hindi nabibitin yung hatak ano. Kapag naman pasulong yung kalsada pababa, nasa around tayo, gear 3. Ayan. So maximum na tayo dun sa gear 4 no. Madalas gear 3 para ramdam natin yung engine brake para kahit pasulong yan ay hindi dadaos-dos pababa yung ating espresso. So yun lang guys ang may papayo ko sa inyo. So when it comes to uphill, kaya ba ng espresso umakyat? Yes po, kayang-kaya. Basta alam lang natin gamitin ng maigi yung AGS ano. So kayang-kaya guys. Hindi ko pa nga talaga sinagad yung tapak ko. Pero grabe, ang lakas ng hatak. So pwede itong dali ng Baguio guys. Meron siyang maibubuga kahit papano.
Finally guys, andito na po tayo ngayon sa Morong Bataan, no? So inabot din tayo ng mga 2.5 hours. So dito pala sa Morong Bataan guys, since maliit na bayan lamang po siya, ano, naghihingi po sila dito ng environmental fee. So nasa around 20 pesos lang naman po yan per head, ano, per person. So lalo na't ngayon, peak season ngayon dahil summer, mainit na mainit ang panahon, ano, dagsa ang mga turista dito po sa Morong Bataan. So tinetake advantage din nila yon para kahit papaano kumita po sila, no, dun sa mga environmental fee na yon. At the same pangalagaan din po yung environment, ano, particularly yung kalinisan dun sa kanilang mga karagatan. So yan na nga guys, share ko lang sa inyo kung magkano yung naging gas consumption natin. Based on my computation, inabot din ng around 680 to 700 pesos yung naging gastos natin sa gas, ano. So nagpagas tayo dito ng 1,000. So sa tansya ko may natitira pang 300 pesos worth of gasoline, ano. So ang tinravel po natin papunta pabalik nasa around 220 kilometers yan. From Pampanga kasi to Morong Bataan nasa around more than 100 kilometers, depende kung saan ka banda sa Pampanga. So balikan, ayun nga, kinompute ko dun sa, syempre sa espresso kasi natin may mga trip A, trip B. So na-compute natin is 220 kilometers. So imagine guys, for 700 peso worth of gasoline, tumakbo siya ng more than 200 kilometers. So yung distance kasi na yun guys, from San Fernando to Baguio na yun eh. So imagine na kung pumunta pala tayo ng Baguio, papunta ang makokonsumo lang nating gasoline is worth 700 pesos lang. So pabalik siguro pwede na yung 1,500, ano, may sobra pa ng konti. So grabe din, no, yung tipid nito sa gasolina, no. So kung ibang sasakyan siguro yan guys, siguro yung balikan sa Bataan naabutin ng 2,000 eh. So ayan guys, no, sulit na sulit talaga yung espresso, no. So sa mga nagbabalak na kumuha dyan, kung gusto nyo ng mas matipid sa gas na 4 wheels at hindi naman kompromiso yung power delivery or yung power output, ay magandang choice sa inyo yung espresso. So yun lang guys, pakita ko lang sa inyo yung naging activity namin doon sa resort namin pinuntahan. Ito nga po yung Morong Star Bataan. So try nyo mag-visit guys. So try nyo dito guys, napakaganda, kompleto na't lahat, ano, may cottage na kayo. So sa halagang 200 pesos, ayan, so kasama na lahat, entrance fee, cottage. And then maganda rin yung beach nila dito, hindi masyadong malalim, hindi rin makati sa balat. At hindi rin sobrang dumi, no, kagaya sa mga ibang beach na napuntahan po natin. So okay naman guys, enjoy naman tayo dito. Marami ding amenities dito, may basketball court, may mga billiards, may table tennis. So pwede rin kayong dito mag-overnight kung gusto nyo. Maganda rin yung mga rooms, nakita ko rin. So solid dito sa Morong. So yan guys, kung gusto nyo mag-visit, pwede guys, puntahan nyo lang sa Morong Bataan. So yun lang guys, so for now yan lang po muna ang ating content sa ating first vlog about sa espresso, and expect more vlogs na may kinalaman po sa ating pong unit na Suzuki Espresso, para na rin po sa mga baguhang users ng espresso, at the same time sa mga nagbabalak din ng bumuli ng Suzuki Espresso. So yun lamang guys, peace out.